Magsasagawa ng malawakang tulong ang Health Department sa mga apektadong bayan sa Negros Occidental dahil sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Nananawagan naman ang FIVOC sa mga kababayan natin na sumunod sa anunsyo ng mga LGU para na rin sa kanilang kaligtasan. May ulat si Jessie Atienza live. Jessie? Yes, nananatiling tahimik at kalmado itong Bulkang Kanlaon dito sa lalawigan ng Negros Oriental at Negros Occidental. Ayon naman sa FIVOC, nananatili ding nasa Alert Level 2 ang status ng bulkan na nakapagtala ng 3 volcanic earthquakes sa kanilang pinakahuling monitoring. Tulong-tulong ang mga personnel ng AFP, PNP at Philippine Coast Guard sa paghahakot ng mga tulong gaya ng food packs at tubig na maiinom na nanggaling pa sa iba't ibang LGU at pribadong sektor. Nag-courtesy call ang Department of Health Western Visayas sa LGU ng Bayan ng La Castellana. Ayon sa DOH, nakalatag na ang kanilang mga programa para sa mga apektadong lugar, kasama na ang medical check-up at pagsuri ng mga water source. We're gonna do environmental assessment, surveillance, and risk assessment. No, of course, as we all know, the effects of the volcanic eruption sa community is medyo malaki. No, ashfall plus the sulfur dioxide na inhalation. So presently we are here because actually for kami na teams, meron kaming WASH, so that's water, sanitation, and hygiene, and then public and medical health. And then we have mental health na team din, and of course are from nutrition team. We have a representative from the National Nutrition Council as well na sila yung mag-a-assess. So depende sa kanilang mandate. Like siyempre si nutrition, mag-a-assess ang nutritional status within the evacuation centers, sa medical and public health, ano ba yung needs ng community, ano yung mga diseases na prevalent sa mga evacuation centers natin, so we can also address them properly. Sa evacuation center, abala din ang ibang evacuees gaya ni Marisa na nagboluntaryong tumulong sa pagluluto para kahit papano'y makalimot sa kanilang mapait na sitwasyon. Kasi sir, sa amin lang dito sir, para hindi rin mahirapan yung mga volunteer dito sir sa munisipyo nagtatrabaho. Kaya naisipan namin sir na every room meron kaming na head leader kasi para po makatulong rin po kami dito. Kasi para rin po sa amin ito sir, hindi lang para sa sa lahat na po sir. Nagpulong naman ang kinatawan ng FIVOC, Office of the Civil Defense at ang LGU ng La Carlota City na pinasok din ng lahar at nakaranas ng ashfall sa 3 barangay na kanilang nasasakupan. Hindi may masyadong tinamaan dito, yung asphalt lang saka discoloration ng stream namin. Umuwi na tatlong araw lang yung mga evacuees namin dito. Pinauwi na. So wala na sila ngayon. Doon yan ang meeting kami ng OCD at saka PBOC. I'm glad that they are here to inform us. So yung mga parameters at titingnan natin yung information. May panawagan naman ng FIVOC sa mga residenteng ayaw pa rin umalis sa kanilang mga tirahang malapit sa bulkan. Recommendation namin is don't venture inside a 4-kilometer permanent danger zone. And ngayong tag-ulan, yung mga naninirahan close to river channels na nanggaling sa dalisdis ng bulkan ay maging vigilant kasi pwedeng magkaroon ng lahar. Ayon sa LGU ng La Carlota City ay umabot lamang sa 257 yung kanilang mga evacuees bunsod ng pagsabog nitong Bulkang Kanlaon noong Lunes ng gabi last week. At ayon din naman sa LGU ng Bayan ng La Castellana ay umabot sa mahigit 4,000 yung kanilang mga evacuees sa mga oras na ito na nakakalat sa 8 evacuation centers. At yan muna mga huling balita mula dito sa lalawigan ng Negros Oriental. Balik sa inyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Jessie Atienza.